Ako po walang balak tumakbo dahil nung tumakbo na ako minsan, di ako natuloy dahil nahulog ako sa helicopter. Baka tumakbo ulit ako, baka mahulog na ako sa langit, kako. Kaya ayaw ko tumakbo, senador. But anyway, ang nagtulak sa akin, may kontento na ako sa aking lalawigan dahil napatahin from the poorest to be the richest, fifth richest now ang probinsya namin, although maliit kami. Napayaman ko po ang aking lalawigan. Isa lang ginawa kong batas sa Congress noon, yung excise tax ng cigarette. So, doon yumaman lahat ng buong Ilocania. So, we are the most notorious, we became now the most peaceful. So, because ang tulong ang aking kaprobinsya, dahil di mo magawa yan kung walang tulong ang taong bayan. So, nagpapasalamat ako sa aking kababayan, sa pagkikisama nila, at napayaman namin ang aming lalawigan, napatahimik po namin. Kontento na ako. So, last election, hindi na ako tumakbo. Sumama na lang ako kay BBM na sinamahan ko because I was the president of the Mayor's League of the Philippines. So, wala na akong balak tumakbo. Iniyon-joke ako, tumakbo. Ayaw ko ako. Pero nung nag-endorse si President Duterte, nag-react kagad ang mga governors dahil naging presidente ako ng governors. Nag-react kagad ang mga mayors dahil ako ang presidente ng Mayor's League of the Philippines. Nag-react din ang mga councilors league dahil naging presidente po ako dyan. Lahat dyan po inayos ko. Especially the mayors, hindi masara-sara ang accounting, puro graft and corruption, tinanggal ko po lahat. Nung umalis ako, nag-iwan pa ako ng 40 million. Although natulungan na namin mga iba-ibang bayan. Doon naman sa Councilors League, ganoon din, mula umpisa, lahat na naging presidente, puro utang. Nung hinabakong ko po, isang term lang. Marami kami natulungan na bayan, nag-iwan pa ako ng 100 milyon na sobra. So, iniisip ko, wala na kung nagawa ko na lahat. So, naisip ko yung pagtulong sa taong bayan. Meron tayong program ngayon ng gobyerno na hindi matuloy-tuloy, Modernization Program of the Electric Vehicles. Nagbigay na ng DOTR ang specification, 26-seater, 6 standing, total of 28 passenger, kopyahin yung jeep para hindi mawala yung iconic, and aircon. So, hindi ba tuloy-tuloy dahil pinapadala sila sa land bank para umutang and then mag-down ng 500 plus interest. So, walang nakagawa pa ever since. So, sinabi ko minsan kay Presidente Marcos nung pumunta sa round 5 ng Dongpeng, eto na ang mga electric vehicles ko, kaganda ng battery. So, Dongpeng, the third largest in China, and sila na nakauna na naka-improve. One charging, abot ng 630 kilometers. While saying all of this, after that, sinabi ko, Mr. President, there is a long-time program of the government for the modernization of electric vehicles. Up to now, walang nangyayari. But now, during your administration, to accelerate your administration, I will provide all electric vehicles, electric tricycles, electric motorcycles, no down payment, zero interest, no guarantee from the drivers. Ang mag-guarantee, the LGU or transport group or cooperative. So, libre po, walang kapital. So, nagpunta lahat sa akin ng mga transport group. Tinanong ko, eto tulong ko sa ating mga kababayan, lalong-lalo ng mga mahirap na drivers na walang sasakyan. Kahanapin nyo muna ang pinakamura na electric vehicle according to your specification. Nagpunta sila sa Korea, China, Philippines, dan may gumagawa rin dito. So bumalik sila, nakita nila 3 million yung aircon. So sinabi sa akin, pwede bang 2 million for? Kako sa kanila, tulong ko ito, hindi ako magnenegosyo. At isa lang ang salita ko, 2 million for, gusto niya na. Ibigay ko lang sa inyo 1.2. Hinati ko po. So, lalo nagustuhan. At hindi lang yun, bibigyan ko pa sila ng credit card and with bank account para yung mga pasahero nila, itatap lang, lipad na sa kanilang account.
Ito, ginagawa ko na. Nagawa ko na sa aking bayan. Namimigay kami ng credit card. We are going to the bank. Credit card at the same time, bank account. Opo. Gov, mawalang galang na po. Digitalization. So ayaw ko mahuli ang aming bayan. So ginawa ko na gagawin ko yun, itutuloy ko. Mas madali kung nasa Senado ako dahil marami pa rin red tape. Kasi ang sinasabi po ninyo, Gov, 1.2 million. Parang Yes. maliit yung halaga nun kumpara dun sa ibang mga ibinibenta ngayon ng mga e-jeep, yung mga e-vehicles. Paano po naging posible na ganun lang kababa yung presyo kumpara po dun sa mga kasalukuyang presyo ngayon na sakit sa ulo ng mga drivers natin? Lugi po ako ron. Kaya nung dumating ang mga kasusyo ko from Korea, because it's Korean technology, and quality. Dahil ang body, bakal, na manipis, pero hindi kinakalawang. At dito gagawin. Prototype doon ang ginawa. Mahirap gawin yung prototype dahil may pan-testing kami doon ng machine, lahat. The gears, brake, lahat. Ang last test is the crash test, ibabangga kung safe ang driver. Nagawa na po lahat. Nandito na yung mga dalawang prototype. Tricycles, motorcycles, nandito na. Sinubukan nila, sumakay sila doon, pati si Secretary Bautista, sumakay. Maganda, sabi, malamig. Aircon eh. So, lugi ako doon. Pagdating yung kasusyo ko na e-mobility group from Korea, dahil marami akong factory doon sa Korea, gumagawa kami ng mga submarine, unmanned submarine, aeroplano, at passboat, mayroon hydrogen fuel at diesel, lahat. Marami kami ginagawa. So, dito, lugi ako. Doon ko na lang babawiin sa aking ibang negosyo dahil tulong ko sa ating kababayan. Yun na nga ginagawa ko, di pa ako tumatakbo eh. So, doon ako nag-decide nung in-endorse ako ni President Duterte at saka nag-react ng mga mayors na susuporta. So, inantay ko na lang si Presidente magsuporta. Kaya, nung tinawag ako ni President Duterte, independent na ako. Dahil kung endorse ako ni President Bongbong Marcos, salamat. Kung hindi ako endorse, salamat pa rin ako.